Okay, ito na po yung, naputol nating paliwanag ano. So, pagpapatuloy natin na 2 fronts ano, 2 fronts ang kalaban nila Dr. C. Rizal na allied forces ng, ah, o yung alliance ng, China o Chinese ano, wala pang China nung panahon, alliance ng Fujian Chinese at ng Spain ang kalaban nila nung panahon. Kasi nga po ang nalaman natin yan dahil kay Gloria Macapagal Arroyo, ano, na yung ancestor nung husband niya, yung great-great-great-grandfather nung husband niya ay binigyan ng parangal ng Spain dahil sa pagtatanggol sa, Spanish Kingdom. So, ibig sabihin, kalaban sila ni Dr. C. Rizal, ang mga Arroyo family ng panahon ng Kastila, ano? At gano'n din ang mga, ah, gobernadorcillo, ano? Yung nasa list of Chinese Filipino diyan sa Wikipedia, karamihan diyan ng mga naging presidente ng Pilipinas, naging vice president, naging mga politicians, ay mga apo ng gobernadorcillo. Kaya ang nagbago ng history ng ating, Philippine Revolution noong 1896 ay mga apo-apo na ng gobernadorcillo after World War II. Kaya ngayon nagkakagulo na naman ang ating history, nagkakagulo na naman yung sinasabing ating, historic rights and legal title, ano, diyan sa sovereignty sa Article 1 ng Constitution. Binura nila yan ng mga apo ng gobernadorcillo, yung historic rights and legal titles sa 1972 Constitution at gumawa sila ng bagong Constitution diyan sa 1987 sa Article 1 ng National Territory na ang Pilipinas walang historic rights and legal title sa sovereignty nila. Kasi ang ginawa nila ay history na ng China. Ito na yung, nakikita natin ngayon, ano? History na ng China ang ipinapasok ng mga apo ng gobernadorcillo. At yan ang dahilan kung bakit si Dr. C. Rizal ginawa ng peking history, diyan sa China. Okay? So, pinag-aralan natin kanina na hindi tungkol sa Independence Day ng bayan ng Bayang Magiliw ng Kawit Cavite at Bayang Magiliw ng Binyan at Calamba, Laguna o Bayang Magiliw ng, ah, bayan ng Binzons, Camarines Norte after World War II, yung kalayaan ng Pilipinas na nangyari noong 1896, ano. So maliwanag na ang sinasabi ng mga Injik ay imbento lang after World War II. After we receive our independence from America, iniba na nila ang istorya. Gumawa sila ng istorya ng, ah, unang republika, ah, nito na lang 1946. Pero inihanda na nila yung bago magkaroon ng nasa Commonwealth pa lang, nagkakaroon pa lang tayo ng Regalian Doctrine, ano, at Torrens Title, ano, habang nagpe-prepare ang Amerikano ng mga dokumento para magkaroon tayong Independence Day, dahil yun ay tinatalakay na sa US Congress noong 1902 ni, ah, Representative Allen Cooper, ano. Kaya napakalaki ng ating utang na loob sa Amerika kay Henry Allen Cooper dahil siya ang balangkas tungkol sa Bill of Rights ng mga Pilipino sa US Congress noong 1902. Okay? So yun yung 1903 nagkaroon na tayo ng batas tungkol sa Regalian Doctrine
tungkol sa Torrens title. Ang Torrens title, kanino ba nagmula ang lupain? Sa local government ba ng Pasig? Local government ng Bensons? Local government ng Cavite? Local government ng Laguna? Pag nakita ninyo na ang mga bayan na yan ay nagnanakaw ng mga lupain, yung LGU na yan, ninanakaw sa mga private citizens ang isang alienable disposable land, ang ibig sabihin meron tayong self-invasion. Hindi nila tinutupad yung Torrens title o yung Regalian Doctrine. Sino bang may-ari ng lupain? Kanino ito galing? So, yun yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ngayon na may malaking kinalaman sa Constitutional Convention at saka sa ating historical heritage, sa mga publication, sa ating mga libro, yung sinasabi ni Dr. Rizal na mga aklat ng kasaysayan ng buhay niya, kasaysayan ng bansa niya, kung paano nila in-establish ang Pilipinas, na young nation of Filipino noong 1896, gustong baguhin noong 1946 lamang ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo, na inimbento niya, pinatanda niya sa pamamagitan ni Diosdado Macapagal na in-establish daw nila yung Pilipinas 1898. Hindi totoo yan, kasi yan yung kakalaya, yung 1898, walang independence na ginawa doon. Nasa American period pa tayo. 1898, 1935, binalangkas yung Constitutional Convention, regarding doon sa sino ang may-ari ng lupain ng Pilipinas. 1903 ay kanino nagmula ang lupain ng Pilipinas, Okay, sino yung mga tao sa Pilipinas? Okay, so ganun po yan. So ngayon balik tayo doon sa ating pinag-uusapan, na hindi pwedeng isuko ni Dr. Jose Rizal ang sovereignty ng Pilipinas para ipakolonize tayo sa China. Okay? So dito, dinidiscuss dito ni Dr. Jose Rizal ay hindi independence ng China. Sa paragraph na yan. Independence ng China yan sa European. So tayo, ang dinidiscuss natin dito ay independence ng Pilipinas laban sa Spain. Okay? So iba yung China. Okay? So kasi yung China, hindi naman yung naging inhabitant ng Pilipinas. Malaki yan. Dapat ang China maging inhabitant ng Mercury, planet Mercury, para libre yung dragon nila na kumuha ng apoy doon, lapit-lapit sa araw. So ngayon, balik tayo dito sa hindi isinuko ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa sa ancestors ng China, So, isinuko ni Dr. Jose Rizal ang bansa niya ay sa ating Diyos. Okay, nagpakumbaba si Dr. Jose Rizal na sa halip na matalo sila ng Spain, Diyos na lang ang sumakop, At nagpasaklaw sila ay sa Diyos. Mabasa niyo dito sa line 5 ng paragraph 8, na nagpasakop sila sa Diyos para yung Diyos ang tumubos, o doon tayo magkaroon ng final redemption. Okay? Hindi People's Liberation Army o Malaysia Irredenta ni Diosdado Macapagal at nitong si Wenceslao Q. Bensons ang mayroong final redemption. Hindi si Dr. Jose Rizal humihingi ng tulong ng final redemption sa Malaysia. Okay? Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay ang redemption ng pagtubo sa Pilipinas sa pamamagitan ng England. Yung Amerika hindi pa niya ganong naging focus siya. Kasi bakit niya nilapitan ng England? Kasi kaya siya diyan pumunta kasi siya nga yung nag-expose ng Bible, Kasi sa Spain nung
ang Spain sa atin, ang mga pari dito sa atin, ano, ay bawal magbasa ng Bible. Ang reliyon ay kontrolado ng mga Inchik at ng Espanyol. Okay? Kasi ginagawa nilang negosyo yung kaluluwa ng mga Pilipino, ano. Imagine for 377 ang daming nanakaw ng Spain na ginto sa Pilipinas, gano'n din yung China kung magkakasangkot sila, ano. So yun, 'yan. So, ang sinasabi ni Dr. C. Rizal na final redemption, natulungan tayo naman ng Diyos sa pamamagitan ng England, ng Holland, ano, ng Germany, ng France, ano. Hindi pa niya nababanggit yung American. Pero siyempre may contact ang Great Britain sa America dahil sila ay sister country yan. Of course, yun ay yung nag-rescue sa atin, yung British at saka American nito ng 1898 na tinalo na nila ang Spain at saka ang mga apo ng Gobernador Silio. Kasama itong, kaya maraming nangamatay sa Camarines Norte na mga ah, general na Gobernador Silio. Ayun sinasabi, General Lim, Lukban, ano, mga namatayan, napatayan ng mga ah, Inchik na yan, napatayan ng mga Katipunero, ano. Kaya yung galit na galit si Wenceslao Q. Vinson, binura yung bayan ng Indan. Kasi maraming nangamatay diyan ng mga general, ano, sa Bicol. Maraming nangamatay na general ng Spain. Okay? So, ganun, balik tayo dito na hindi si Dr. Rizal nangarap na i-colonize ng China ang Pilipinas. Okay? At si Dr. Rizal ay walang ancestor sa China. Okay? Dahil hindi tinawag ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay beloved ancestry, ano? So, ang gusto ng mga Inchik ay burahin ang pangalan ng Pilipinas at binura nga nila, ano? Ginawa nilang bayan na magiliw, ano? So, ang may pakana niyan ay mga apo ng Gobernador Silio. Yan na nga yan sila Emilio Aguinaldo, lahat ng nasa list of Chinese Filipino. At si Dr. Rizal isinama nila sa list of Chinese Filipino kasama ng ah, PLA General Yepe o General ng People's Liberation Army na kaibigan ni Cory Aquino. Okay? So, si Cory Aquino tinanggal yung historic rights and legal title ah, ng Pilipinas sa 1970 Constitution, binura yan sa 1987 Constitution, at ang Pilipino na sinasabi natin na isang nation o isang nationality o citizens or inhabitant ng Pilipinas, yung salitang Pilipino, kinonvert nila na language, Austronesian language na nagmula sa Taiwan. At yung Taiwan naman, ginagawang province ng China. So, yun na yung history ng Nine Dash Line. Kasi dapat ang Nine Dash Line ay kinakailangan bago siya mangyari, meron kang sinasabing mga physical evidence na may kasaysayan ka sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong mga monumento na nakahanda na naandyan sa harap ng mga munisipyo ng mga bayan-bayan natin, ano. So, ngayon ay dinagdagan pa yan ng monumento ng People's Liberation Army. So, ibig sabihin ang China o Inchik, kaya daw sila pinanganak pala dito sa Pilipinas, sabi ni Xi Jinping, ay para gawing China talaga ang Pilipinas. So, yun ang dahilan bakit may mga Chinatown dito sa Pilipinas, ano. At kung sasabihin naman natin na may Chinatown din sa iba, sa ano ay yun ay secondary na lamang kasi yun ang gagawing point of attack ng China sakaling pumalag ang buong mundo sa pagsakop sa Pilipinas. So, ganun yan. So, advance ang China sa pangluloko talaga, ano. At ang nag-manufacture niyan, pangluloko na yan ay mga Fujian Chinese. So, dito sa paragraph 1 at saka sa paragraph 13, naka-interlock din yan, ano, na
ipinasasakop ni Dr. Jose Rizal sa kanyang ancestors na Pilipino, ang Pilipinas. Okay, mababasa natin dito sa paragraph 13, na walang katotohanan na kinakailangang maging New China ang Pilipinas, Okay, sinabi ni Dr. Jose Rizal na isinuko niya ang kanyang buhay sa kanyang bansa, sa lupain. Hindi niya sinuko kay Domingo Lamco o kaya ay kay Emilio Aguinaldo ang Pilipinas, Sabi niya sa paragraph 1, "Farewell, beloved country. I surrendered my life. I gave my life to you for you alone." So, binibigay lang ni Dr. Jose Rizal yung buhay niya. At yung buhay na nandito sa paragraph 9 na ipinaliliwanag niya dito sa paragraph 2 na yung iba na nagbigay ng buhay nila, ay para kunin ang ating bansa. Okay? Hindi para kumuha ng inchik sa China. Okay, dahil hindi nga foreigner ang hinihingi nila Dr. C. Rizal. Ang hinihingi nila ay kalayaan ng bansa, hindi foreigner. Kalayaan ng Pilipinas. Okay, kaya hindi foreigner ang Pilipinas dahil tinawag ni Dr. C. Rizal na lupain ito ng Diyos. So yung Diyos hindi foreigner sa Pilipinas dahil siya nga yung maghahari sa Pilipinas, hindi yung pamilya niya. At yung pamilya niya, dahil sa pagrespeto niya sa lupain ng Diyos, ay iniwan niya sa kanyang bansa. At yung bansa niya, dahil may respeto sa Diyos, at Diyos lamang ang kanilang pag-asa o final redemption, sa Diyos lang sila tumawag at nagdasal. So yun po yan ay hindi pwedeng balibaliktarin na pwedeng yung Pilipino at yung Diyos magdasal ay doon sa ancestors ng China diyan sa Binyan, Laguna. Okay? So dito, sabi ni Dr. Rizal, wala siyang layuning ibigay ang kanyang bansa at lupain ng Diyos sa kanyang pamilya. Dahil yung pamilya nga, iniwan niya doon sa bansa niya. At siya naman, isinuko niya yung kanyang sarili sa lupain ng ating Diyos. Sinuko niya. Okay? Ayaw niyang patayin yung lupain niya. Yung lupain ng Diyos, ayaw niyang patayin. Bakit? Nagbigay nga siya ng buhay, di ba? So, itong mga inchik, nagdadala ng mga bangkay dito sa Pilipinas para gawin yang So, iba yung mga inchik, ang ginagawa nila, sa halip na magbigay ng buhay, pumapatay siya. Okay? Sa halip na iwan yung magulang niya sa China, dadalhin sa Pilipinas. At siya ang paghahariin, yung ancestors nila ang gustong paghariin. So, baliktad. Ang history ng Pilipinas, ang ibig sabihin natin, hindi mo pwedeng imanipula yung kasaysayan ng Pilipinas. So, si Dr. Jose Rizal, ang gusto niya, at Diyos ang maghari. Hindi yung ancestors ng China. Okay? So, walang katotohanan na founding father at ng lupain ng Pilipinas ang ancestors ng China. Dahil ang founding father ng Pilipinas ay yung Diyos. Kasi tinawag ni Dr. Jose Rizal na ang lupain ng Pilipinas, yan, ay enchanted land. Enchanted land yan ng ating Diyos.
Kahit saan mo padaanin yung kasaysayan ng Pilipinas, hindi mo puwedeng, palitan ang kasaysayan ng Pilipinas, So, dito sa paragraph 14, kung matalino lang tayo na tulad ni Dr. Jose Rizal at magtitiwala tayo, So, ang ibig sabihin ng salitang Eden, hindi siya sweet foreigner, oh. So, yung bansa mo hindi yan puwedeng maging sweet foreigner. Hindi yan puwedeng maging ancestor mo, parents mo, okey? Diyan pa lang sa sulat ni Dr. Jose Rizal, sa paragraph 13 and 14, naka-interlock yan, naka-interlock. Mayroon niyang, security word, o security phrase na hindi mo puwedeng yung sweet foreigner, hindi mo puwedeng sabihin yung Pilipinas maging sweet foreigner. Yung Pilipinas hindi yan puwedeng maging, childhood friend mo, 'di ba? O yung Pilipinas, hindi mo puwedeng tawagin na, sister mo. Hindi mo puwedeng tawagin parents mo. Hindi mo puwedeng sabihin, ah, ano pa, ah, fragments of your soul, Kasi ang fragments of your soul ay lup y yung dugo at laman mo, yung Pilipinas naman ay lupain. O papaano pumasok yung 7,641 islands doon sa loob ng katawan mo? Sige nga, okey? So, kaya yung Chinese literature ay scam, ano, hindi totoo. Yung Chinese literature about Dr. Jose Rizal ay pure scam, ano, yan ay uri ng pananakop, okey? So, gano'n. So, hindi tungkol sa, Chinese ancestry, history ng Chinese ancestry, ah, ay isang bogus, imbento lang ni Mao Zedong. Kaya si Mao Zedong ay ang pinapatay niya yung history ng Pilipinas, okey? So, kaya yang marami kang makikitang mga kabataang makabayan diyan ng province of China, okey? So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito, katulad ng ating nabanggit, yung nasa paragraph, 13 and 14, okey, saka paragraph 1 and 2, okey, naka-interlock sila. So, hindi puwedeng silang magkahiwalay. Okey, so ayusin lang natin. Okey, sinabi naka-interlock, bidirectional 'yan, na ibig sabihin iisa lang yung sinasabi ni Dr. Si Rizal, ano? So, yung inhabitant ng Pilipinas, na sinasabi na 'yon ay yoong mga sinasabi ni Dr. Si Rizal na nandito sa paragraph, 13 and 14, okey? Iniwan niya yung mga inhabitant doon sa kanyang bansa. So, naka-interlock yung bansa niya, iisa lang ang pinag-iwanan, okey. At yung inhabitant na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na 'yan ay 6 milyong Pilipino, okey? At, Young Filipino Nation 'yan, kasama yung mga elders niya, okey? So, gano'n. At yang mga 'yan ay countrymen ni Dr. Jose Rizal. Andun yung countrymen, At yung countrymen, hindi mo puwedeng sabihin language of Austronesian, ano? Dahil yan ay tao, hindi language. Okey, nandun na naman yung inhabitant,
So, yun, inhabitant sa lupain ng beloved country ni Dr. C. Rizal, 'di ba? Nasa tinatawag na home and country, yang mga yan. Okay, so ganyan pag-intindi. Ito yung ultimo adios, ito naman yung sulat niya. Yung sulat niya na ito, nangyari yan ahead na sinulat niya itong may ultimo adios. Lately na lang ito. Ito yung panahon na active silang nakikipagdigmaan, okey? Bago na sila, ito na yung Declaration of Independence, ano? Yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na may ultimo adios ay Declaration of Philippine Independence, ano? So, ang Philippine Independence natin ay 26 August 1896, ano? Ito na yung sinulat niya yung may ultimo adios. So, ito naman bago isulat yung may ultimo adios, ano? So, gano'n. Okay, so yung 6 million Pilipino ay Young Filipino Nation noong 1896. Ang ibig sabihin nila, sa Luzon, Visayas at Mindanao, iisang Pilipino lang kayo. Okay? May sarili kayong salita at mas sarili kayong wika. Pero ang Pilipino, hindi yan wika, hindi yan salita. Inhabitant ng Pilipinas. Okay? Kaya hindi mo pwede sabihin na yung wika ang nagtira sa Pilipinas, ano? Dahil ang wika natin ay 130 130 lamang, no? Language, ano? 130 to 140, ano? So, language. Eh, sinasabi ni Dr. Cecil dito, ay yung Pilipino ay 6 million. So, ibig sabihin, walang 6 million language na nagtira sa Pilipinas, ano? Kasi ang sinasabi ni Dr. C. Rizal na nagtira sa Pilipinas ay blood, ano, that defend our fatherland, ano. Yan po ay dugo. Ang sinasabing dugong Pilipino, hindi mo pwedeng i-translate na wika dahil wala namang 6 million language na sinasalita ang Pilipino, ano. So, yung language nila ay ano lang, ah, 130 plus plus minus, ano, di ko pa ano, na-research diyan, ano, pero iyan ang kuwan. So, mga gano'n, ano, about 130, ano. So, yun ang ating pinag-usapan, ano. Ang mapakahalaga ay tayo ay 6 million noong sinulat ni Dr. Jose Rizal ito, okey? At yung mga Pilipino ay isang espiritu, ibig sabihin espiritu, nagmula sila sa Diyos, ano. God is a spirit, and those who worship Him shall worship in spirit and truth. Okay? So, pag sinabi spirito, living soul, breath of life, no? Mababasa yan sa Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Okay? So, dito nagpapatunay na ang China ay ah, magnanakaw ng history, ano? So, walang ibang kahilingan si Dr. Jose Rizal kundi makita yung bansa natin. Wala namang pinapakita si Dr. Jose Rizal dito kundi yung bansa natin, hindi yung bayan ni Emilio Aguinaldo. Kasi Emilio Aguinaldo, namatay siyang walang Filipino nationality. Kasi 'di ba yung bayang magiliw, keles ng silanganan. So pinipiki niya itong beloved country. Dapat bansang Pilipinas. Kasi yung bansa mo na lupain, ano, na hinirang, ang naghirang ay Diyos. Pag sinabi mong bayan, ang naghirang sa iyo ay province of ancestry of China. So, dapat bansang Pilipinas, perlas ng silanganan, alab ng puso,
Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang ng Diyos, duyan ka ng magiting sa manglulupig. So, ang nanglulupig dito sa Pilipinas ngayon ay 'di ba mga anak bayan, mga galing sa province of China. Si Jose Maricison galing sa, province of China, ipinanganak daw sila sa bayan. 'Di mo alam kung saang bayan, 'di ba? Kasi ang Pilipinas ginawa din nilang bayan. So, saan mo nakita na ininsulto ni Dr. Jose Rizal na yung Diyos naghari sa bayan, kapantay ng mayor, no? Kaya nga pinaghari ni Diyos ni Dr. Jose Rizal yung Diyos dahil para sa bansa niya. Kasi ang bansa niya ay Luzon, Visayas at Mindanao. Eh, kung ang bayan lamang ng, pagsasamahin diyan yung mga bayan ng Cavite, Laguna at saka ng Binzons, eh, hindi aabot sa 6 million ang population niya yan noong 1896 ano. So dito ang gusto lang ni Dr. Si Rizal makita natin ano, eh, yung enchanted land ng Pilipinas ano. So yung enchanted land na sinasabi ni Dr. Si Rizal, ano, walang iba kung hindi yung home and country natin na ipinakipaglaban nila. Okay, so i-light natin malaki-laki ano. Ito ang gusto nilang makita, yung home and country, okey? Diyan lang nila iniwan yoong, ah, parents nila bago nagdigmaan, 'no? Kasi magkakaroon ng digmaan. So, hindi sila nag-iwan diyan ng inchik, ano, okey? So, 'yan lang naman ang iniwan nila. Iniwan nila yung kanilang buhay, ibinigay nila yung buhay nila alang-alang sa minamahal nilang bansa, ano. So, wala silang, ah, inchik na minahal sa lupain ng Pilipinas, ano. Kasi ang inchik wala pang bansa nung panahon, kaya hindi pa puwedeng sabihin na merong Chinese generation. Eh, nung panahon tayo may population na tayo, may census na. Ang China wala silang census, nagkaroon lang silang census nito na lang bandang huli. Ewan ko kung sino nagbilang niyang 412 million yung population nila. Ano, eh, wala pa nga silang, system of government nung panahon. Kaya nga yung mga inchik nasa ilalim ng, pamahalaan ng Kastila, okey? So, gano'n 'yan. So, dito na muna tayo samantala at, i-upload pa natin 'to ano. Okay, God bless.